Magandang araw! Welcome sa ating recorded lesson at sa panibagong araw na naman ng pagkatuto. Ako si Binibining Lady Ann Permejo, ang magsisilbing inyong kaagapay sa pagkatuto sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo para sa ating aralin sa araw na ito? Kung gayon, tara na! Bago natin simulan ang ating aralin, ay narito muna ang isang gawain para sa panuto. Tukuyin kung ang sumusunod ay pangungusap o hindi pangungusap. Handa na ba kayo? Ngayon, simulan na natin. Para sa unang bilang, umalis ka dyan. Ito ba ay pangungusap o hindi pangungusap? Ang tamang sagot ay pangungusap. Ikalawang bilang, maligamgam na tubig. Ito ba ay pangungusap o hindi pangungusap? Ang tamang sagot ay hindi pangungusap. Ikatlong bilang, kumain ka na ba? Ito ba ay pangungusap o hindi pangungusap? Ang tamang sagot ay pangungusap. Ikaapat na bilang, matutulog na ako. Pangungusap o hindi pangungusap? Ang tamang sagot ay pangungusap pa rin. At para sa ikalimang bilang, ang mga kababaihan. Ito ba ay pangungusap o hindi pangungusap? Ang tamang sagot ay hindi pangungusap. Ang ating naging gawain ay may kinalaman sa ating aralin. Ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa sintaksis at mga uri ng panaguri. Kapag sinabi nating sintaksis, ito ay tumutukoy sa estruktura ng pangungusap. Maliban dito, ito rin ay kombinasyon ng mga salita upang makabuo ng mga parirala at ang pagsasama-sama ng mga pariralang ito upang makabuo ng pangungusap. Alam mo ba kung paano bumuo ng pangungusap? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap? Ito ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Ano nga ba ang pangungusap? Kapag sinabi nating pangungusap, ito ay kalipunan ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Narito ang ating halimbawa. Ako ay nakakita ng isang malaking puno. Ang naibigay bang halimbawa ay nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan? Tama! Sinasabi nito na ako na nagsisilbing paksa ng pangungusap ay nakakita ng isang malaking puno. Kapag binasa natin ito, agad-agad nating malalaman na ang kahulugan nito. Nakuha ba? Mahusay! Narito ang mga uri ng pangungusap ayon sa layon o gamit. Una ay ang pasalaysay o paturol. Kapag sinabi nating pasalaysay o paturol, ito ay karaniwang mga pangungusap na nagsasalaysay at nagtatapos sa bantas na tuldok. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay matyagang nag-aaral. Ikalawang uri ng pangungusap ayon sa layon o gamit ay ang patanong. Ito naman ay mga pangungusap na karaniwang nagsasaad ng katanungan. At syempre, nagtatapos naman ito sa bantas na tandang pananong. Narito ang ating halimbawa. Paano ba talaga humanap ng tapat na kaibigan? Ang ikatlong uri ng pangungusap ayon sa layon o gamit ay ang pautos o pakiusap. Narito ang ating mga halimbawa. Para sa pautos, kunin mo ang sapatos ko. Sinasabi nito na kailangan mong kunin ang kanyang sapatos. Para naman sa halimbawa sa pakiusap na pangungusap, pakikuha ang sapatos ko. Mapapansin natin na ginamitan ito ng panlaping paki. Ito ay nangangahulugan ng paggalang. Para naman sa ikaapat na uri ng pangungusap ayon sa layon o gamit, ang padamdam. Ito naman ay nagsasaad ng matinding damdamin na nagtatapos naman sa bantas na tandang padamdam. Halimbawa, naku, naiwan na nila ako. Dumako naman tayo sa mga uri ng pangungusap ayon sa anyo o kayarian.
Una ay ang payak. Binubuo ito ng isang simuno at isang panaguri, o kaya'y isang simuno, dalawang panaguri, o kaya naman ay dalawang simuno, isang panaguri. Narito ang ating halimbawa. Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Ang nagsisilbing paksa o simuno ng pangungusap ay ang Pilipinas. Samantala, ang panaguri naman nito ay ang isang mayamang bansa. Ikalawang uri ng pangungusap ayon sa anyo o kayarian ay ang tambalan. Ito naman ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap. Narito ang ating halimbawa. Ang mga lalaki ay tumutugtog at ang mga babae naman ay umaawit. Nasaan sa pangungusap ang ating unang payak na pangungusap? Tama, una ay ang mga lalaki ay tumutugtog. Yan ang ating unang payak na pangungusap. At ang ikalawa ay ang mga babae ay umaawit. Nakuha ba? Ang ikatlong uri ng pangungusap ayon sa anyo o kayarian ay tinatawag na hugnayan. Ito naman ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa o independent clause sa Ingles at isa o higit pang sugnay na hindi nakapag-iisa o dependent clause sa Ingles. Narito ang ating halimbawa. Ang batang putol ang kamay ay mahusay gumuhit. Nasaan dito ang sugnay na nakapag-iisa? Tama, ang batang putol ang kamay. At ang sugnay na hindi nakapag-iisa ay mahusay gumuhit. Mahusay! Ang ikaapat na uri ay ang langkapan. Ginagamitan naman ito ng dalawa o higit pang sugnay na nakapag-iisa at isang sugnay na hindi nakapag-iisa. Suriin natin ang halimbawa. Nang siya ay mahalal na Pangulo, naging maayos ang bansa at nagkaroon ng pagkakaisa ang mga mamamayan. Ang sugnay na hindi nakapag-iisa sa pangungusap ay nang siya ay mahalal na Pangulo. Ang dalawang sugnay namang nakapag-iisa sa pangungusap ay una, naging maayos ang bansa at nagkaroon ng pagkakaisa ang mga mamamayan. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng pangungusap. Meron tayong dalawang bahagi, ang paksa o ang simuno at ang panaguri. Subalit magpo-focus muna tayo ngayon sa panaguri. Ano nga ba ang panaguri? Ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Narito ang mga uri ng panaguri. Una ay ang panaguring pangalan. Kapag sinabi nating pangalan, ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Halimbawa, ang mga tumutulong ay mga kalalakihan. Sa pangungusap, ang paksa o simuno ay ang mga tumutulong at ang panaguri naman ay mga kalalakihan. At ang mga kalalakihan ay halimbawa ng isang pangalan. Ikalawa ay ang panaguring panghalip. Kapag sinabi nating panghalip, ito naman ay bahagi ng pananalita na humahalili sa mga pangalan. Halimbawa, ang pag-asa ng bayan ay tayo. Ang paksa o simuno sa pangungusap ay ang pag-asa ng bayan, samantalang ang panaguri naman nito ay ang salitang tayo. At ang salitang tayo ay isang halimbawa ng panghalip. Ikatlo ay ang panaguring pang-uri. Kapag sinabi naman nating pang-uri, ito naman ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o kaya naman ay nagbibigay turing sa pangalan o kaya ay panghalip. Halimbawa, ang bagoong ay maalat. Ang paksa o simuno ng pangungusap ay ang salitang bagoong at ang panaguri naman nito ay maalat. Kung saan, ang salitang maalat ay halimbawa ng pang-uri. Ikaapat, panaguring pandiwa. Kapag sinabi nating pandiwa, ito ay kadalasang nagsasaad ng kilos o kaya ay galaw. Halimbawa, nanonood ang mga bata.
Ang salitang nanonood ang panaguri sa pangungusap at ang paksa o simuno naman nito ay ang mga bata. Sunod ay ang panaguring pang-abay. Kapag sinabi naman nating pang-abay, ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kaya naman ay kapwa pang-abay. Halimbawa, medyo malala na ang kanyang sakit. Ang paksa o simuno sa pangungusap ay ang kanyang sakit, samantalang ang panaguri naman nito ay medyo malala na. At ang panghuli ay ang panaguring pawatas. Halimbawa, magplantsa ang aking bagong trabaho. Ang paksa o simuno sa pangungusap ay ang aking bagong trabaho, samantalang ang panaguri naman nito ay ang salitang magplantsa. Mapapansin na sa salitang magplantsa, nilapian ang salitang ugat nitong plantsa ng panlabing mag. Upang alamin kung naunawaan ninyo ang ating aralin ay narito ang inyong unang gawain. Magtungo lamang kayo sa padlet.com. Narito ang buong link. Narito ang inyong mga naging kasagutan sa Padlet. Maraming salamat dahil sa inyong aktibong pakikilahok. Para sa inyong ikalawang gawain, ito ay tatawagin nating 4 pics, 1 sentence. Panuto, bumuo ng pangungusap mula sa 4 na mga larawan. Narito ang ating halimbawa. Unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan, at ika-4 na larawan. Ano kaya ang pangungusap na maaari nating mabuo mula sa 4 na mga larawang ito? Maaaring, ang mga bata ay nag-iigib ng tubig sa balon. Nakuha ba? Kung gayon, simulan na natin. Mayroon kayong 5 segundo para sagutin ito. Ano ang inyong sagot? Ang maaaring maging sagot ay, naglalaro ang mga bata ng tumbang preso sa kalye. Para sa ikalawang bilang, narito ang mga larawan. Ang sagot ay, kumain muna siya ng agahan bago pumasok sa paaralan. Ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay, nagpakasal sa simbahan ang magkasintahang Tom at Carla. At para naman sa huling bilang. Ang tamang sagot ay, masayang sinalubong ng pamilya ang bagong taon. Nakuha niyo bang lahat? Mahusay! Para sa susunod na gawain, ito naman ay tatawagin nating dugtungan tayo. Para sa panuto, dugtungan lamang ang pangungusap upang makabuo tayo ng isang talata. Ang paksa ay tungkol sa nalalapit na Pasko. Narito ang pangungusap. Papalapit na naman ang Kapaskuhan. Dugtungan mo nga. Mula sa pinagsama-sama ninyong sagot na isinend ninyo online, ay narito ang nabuo nating talata. Papalapit na naman ang Kapaskuhan. Ang buong kabahayan ay sinasabitan ng mga dekorasyon. Magkakaroon na naman ng masayang caroling ang mga bata. Magdiriwang ng masaya at buo ang pamilya. Napakagaling niyo naman! Bago tayo magwakas sa ating aralin, ay narito muna ang mga sanggunian na ating ginamit. Sana'y marami kayong natutuhan sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Binibining Lady Ann Permejo. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!